Time you come here, you go to your second family. At kapag pamilya natin ito, paano natin tinatrato yung ating tahanan, it reflects on our work ethics. Kaya kung paano natin minamahal yung trabaho natin, doon din natin nakikita na itong tao na ito mapagmahal din siguro sa pamilya ito. Kasi mahal niya yung kanyang trabaho. Lagi natin i-consider that we are not here for work. We are not here for salary. We are not here for anything else or incentives. Yung trabaho, opportunity ito para magamit natin yung talento natin bilang paraan ng pasasalamat natin sa Diyos for all the blessings that we receive. Kasi lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Talento, lakas, talino. Bago tayo tumanggap ng salary, tumanggap muna tayo ng maraming biyaya. Yung salary actually bonus na lang yan. Pero kapag nakikita natin yung ating trabaho as opportunity to thank the Lord by using my gifts, my talents and abilities, hindi nakakapagod at hindi nakakasawa. Yes, nakakapagod siguro, pero hindi nakakasawa. Kasi routine ng buhay natin dito eh. Kung nakikita lang natin ito as something na magtatrabaho ako, sasahuran ako, eventually magsasawa kayo eh. Kasi paikot-ikot. Pero kung nakikita ko to, tuwing papasok ako rito na, pagkakataon kong magamit yung talento. Pagkakataon kong makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa at sa lahat ng pagsisilbihan namin dito. Then you will become happy. So, at the end of the day, kahit pagod kayo, masaya. Mahirap yung pagod kayo pero hindi masaya. Diba? Minsan sumasaya lang tayo pag sahod na. Sana every day is an opportunity to exercise our capacity to thank the Lord. No? So lahat ng lakas na uubusin nyo, pagkakataon yan para mapasalamatan ninyo ang Diyos sa napakaraming biyaya. And I can assure you, hindi nagkukulang ang Diyos sa lahat ng biyaya na kailangan natin. So ganun lang sana yung disposition. Kaya pagpunta ko ulit dito, gusto ko nakangiti yung mga servants. Pag nakita ko kayo nakasimangot, sumukay sa amon. Okay, so we continue with our blessing.